Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Alona Montenegro ay isang mahiyain at mayamang babae na dapat ikakasal sa lalaking pinili ng kanyang mga magulang. Isang aregrong kasalang magliligtas sa ari-arian ng kanyang pamilya. Subalit sa araw mismo ng kasal niya, ay nahanap niya sa sarili ang lakas ng loob upang magkaroon ng sariling desisyon. She escaped her very own wedding, running desperately on her wedding dress. Anthony Del Fiero, isang elite businessman na nakatakdang ikasal sa pinakamamahal niyang nobyang si Rose. Ngunit iniwan siya ng kanyang kasintahan sa araw ng kanilang kasal. Two souls met on the very same time. One was wounded, the other was desperate. Isang tumakas at isang tinakasan ang nagtagpo ng landas. Nagkasundo ang dalawang magpakasal. But the wedding itself would be bogus. Para kay Alonay upang matulungan niyang mga magulang niya na hindi sinasakripisyong sarili niya. And for Anthony, it was to save his family's reputation. Saan hahantong ang kunwa-kunwari ang relasyon sa birong nilikha ng pagkakataon. At narito ang unang kabanata. Anak, nakahanda ng sasakyan. Hinaplos ng ina ni Alon ang kanyang mukha. Walang mababakas na emosyon doon. Nakatingin siya sa refleksyon niya sa salamin. But she couldn't even see her own face. Nasa kawalan ng isip niya. You look so beautiful, Alona. Hindi talo si George nang ikaw ang piliin niya. Inayos nito ang pagkakasuot ng kanyang belo. Kinuha nito ang white gold na clip na nakalapag sa tokador at iniipit sa nakataas niyang buhok. Isinuot nito ang pares ng perlas na hikaw sa tenga niya. Maging ang kwintas na gawa sa mga nagkikislapang diamante na nasa malaki at eleganteng kaheta ay maingat na ikinabit nito sa leeg niya. But those fancy jewelries couldn't erase the emptiness on her face. Kahit ang napakagandang puting gown na suot niya na ginawa ng isang kilalang designer ay baliwala sa kanya. Yes, right. She was wearing a white wedding dress. A dazzling white wedding dress. Dahil ang araw na yun ang araw mismo ng kasal niya. Sa gulang lamang na 19 ay magpapaalam na siya sa kanyang kabataan at pagiging single. She was supposed to be happy because it was the most important days for girls like her. Subalit paano ba siya magiging masaya kung ang kasalang magaganap ay hindi mismo desisyon niya? It was her parents. Tulad ng isang gasgas na kwento sa pelikula. Isa siyang anak mayamang pinagkasundo ng mga magulang niya sa isa ring mayaman at kilala sa alta syudad. Pero mali, hindi na nga pala siya mayaman. Nabankrupt ang kumpanya ng daddy niya. Nabaon sila sa utang. At ang natira nilang kaisa-isahang property, which was their mansion on an exclusive subdivision, ay malapit ang mailit ng bangko. Ang nagmamay-ari ng bangkong pinagkakautangan nila ay kumpadre ng ama niya. Hindi niya alam kung kumpadre nga ba dahil hindi pa yun nakikilala. And the only son of that man decided to marry her. Why? Hindi niya alam ang eksaktong dahilan. Larawan lang niya ang nakita nito. Napakababaw kung tutuusin kung pinagbabasehan lang nitong itsura niya. And she only did met him once. Hindi naman sa pangit ito o ano paman. Subalit, wala siyang nararamdamang pagkagusto para dito. O marahil ay dahil hindi niya pa alam ang bagay na yon. Para sa isang tulad niya na wala pang karanasan pagdating sa tinatawag na pag-ibig. Paano pa kayang bigla ang kasal? Mom, ayoko po magpakasal. Bulong niya pa maya-maya.
Napahinto ito sa ginagawang pagsasaayos ng damit niya. Tumingin ito sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa kawalan. She had no confidence to look on the face of her mom while saying that. Ngumiti ito. She patted her head like a child. Halika na anak. Tiyak na naghihintay ng mapapangasawa mo. Magiging masaya ka kay George. Wika pa nito na tila walang narinig. That moment, she finally looked at her. Asahan bang pagiging masayang pera, Mommy? I don't even know that man. Ibibigay mo ba ako sa mga taong hindi ko lubusang kilala? Her voice was weak. Alam niyang kulang ang conviction ng kanyang mga salita. Hindi siya sanay magsabi ng nararamdaman niya. Patunay lang noon na nabubuhay siya ng 19 na taon na isang gintong hawla. Kahit sa naging katayuan nila sa buhay, ay hindi siya nasanay na humarap sa ibang tao. She's a little bit introvert. Marahil dahil yun sa naging karanasan niya noong bata pa siya. She was bullied by kids on her school. Ang naging resulta ay ang paglayo niya sa mga tao. Kontento na siya mag-isa at walang kasama. Kung may mga naging kaibigan man siya, ay yung mga taong nakikisama lang sa pamilya nila dahil sa estado nila sa buhay. Sinalo ng mami niya sa magkabilang kamay nito ang kanyang mukha. Matututunan mo ring mahalin si George, anak. Kapag binigyan mo siya ng pagkakataong makapasok sa buhay mo, I'm sure you fall for him. She was saying it in a soft way. But Eliza knew that she's trying to control her. At isa siyang masunuring anak. Magmula pagkabata, ay ito at ang daddy niyang nakapagdesisyon para sa kanya. Magmula sa school na pinapasukan hanggang sa kursong kukunin niya. Although she never hated playing the piano, nag-aral siya ng music and arts sa isang private conservatory sa London. At sa pagtugtog ng piano, umikot ang maliit na mundo niya. Wala na siyang nagawa pang akayin siya ng mami niya palabas ng kwarto. Her chest felt heavy on each and every step. Ang bridal car ay nakakimpil na sa labas ng mansyon nila. When she got inside, there was a lump on her throat. Ito na ang wakas. Wala siyang magagawa sa sitwasyong yon. Para yun sa ikabubuti ng pamilya niya. Kapag nagpakasal siya, ay hindi may ilit ang mansyon nila at papahiramin ng bangkong puhunan ng daddy niya para sa pagbangon ng kumpanya nito. It was actually a good deal, pero mabuti lang yon sa side ng parents niya. What about her? Ni hindi siya makaramdam ni katiting na kasiyahan. Umupo sa tabi niyang kanyang ina, hinawakan ng isa niyang kamay, at ang pakiramdam niya ay hindi nagbibigay ng suporta, kundi isang babala. Ibinaling niya ang tingin sa may bintana. Nang umandar ang sasakyan, ay may mga patak ng luhang tumulo mula sa mga mata niya. Huminga na malalim si Anthony habang nakatayo sa labas ng simbahan. Inalis niya ang suot na bow tie dahil pakiramdam niya ay inasasakal siya. Hindi niya maiwasang kabahan sa napaka-importanteng okasyon sa araw na yon. That day is a big day for him. It's his wedding day, ang araw na magiging legal ang pagsasama nila ng nobyang si Rose, ang babaeng pinakamamahal niya ng lubos. Napangiti siya na maisip pa lang niya ang dalaga. He met her a year ago in the province of Bulacan. Umatan siya noon sa isang business convention. Isa itong simpleng receptionist sa building na pinagganapan ng meeting. Nang una niyang makita ito, nabighani na agad siya sa magandang ngiti nito. It was love at first sight. Hindi ito ang tipong may eleganteng ganda, morena ito at simple. Subalit ang kasimplihang iyon ang nagustuhan niya dito. Hinahanap-hanap niya ang mga ngiti at pagbati nito. Then after a few meetings, he finally courted her, na noon lamang niya ginawa. Usually, babaeng lumalapit sa kanya, kaya hindi na niya kailangan pang manligaw, at hindi rin niya sinuseryosong mga yon. Sinagot siya ni Rose pagkalipas ng 1 buwan. Siya na yatang pinakamasayang lalaki sa buong mundo.
She was the only one on his eyes. He realized how deeply he was in love with her with each passing days. Gusto niyang palagi itong kasama. Kaya naman, napagdesisyonan niya na hindi na ito pakawalan pa. Nag-propose siya dito pagkatapos ng 3 buwan. Pumayag ito. Again, he was happy. Subalit tumutol ang mga magulang niya nang sabihin niya ang balak na pakasalan ng nobya. Nung una pa lang ay hindi na sang-ayon ang mga to sa relasyon niya sa babae. Hinayaan lang daw siya ng mga ito sa pag-aakalang hindi sila magtatagal. Akala ng mga to ay hindi siya seryoso kay Rose. She got offended. Alam niya ang dahilan ng pagtutol ng mga to dahil sa laki ng agwat ng estado nila ng babae. Mula sa mayamang angkan ng pamilya niya, at siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng super elite del Fieros, ang nagmamay-ari ng pinakamalalaking mall sa ilang parte ng Pilipinas. Si Rose sa kabilang banda ay isang ordinaryo lamang employee, ulilang lubos at nag-iisang nakatira sa isang maliit na apartment. Sa sabi ng kanyang mga magulang, balo siya sa naging desisyon niya, lalo ng papa niya. Istrikto ito at mataas ang expectations ito sa kanya. At hindi niya pa ito binibigo pagdating sa negosyo nila. Maayos ang pamamalakad niya sa main branch ng L-Zone Mall as the executive director. At the age of 30, he could be considered as one of the most successful businessmen in the country. Ginawa niyang lahat para tanggapin ng parents niya si Rose. He even treated them. Sinabi niya sa mga ito na nakahanda siyang iwanan ng lahat para sa babae. Maging ang karanyaang nakasanayan niya. It worked out. Nag-alala mga to sa aksyon niya. Alam na mga itong hindi siya nagbibiro sa banta niya. As the only heir of the family, they couldn't risk him. Sa bandang huli ay napapayag niya ang mga ito, kahit nagpakita to ng disgusto nang iharap niya sa mga ito ang nobya. And now it's time for him to completely grab his happiness. Marami siyang plano para sa kanilang dalawa ni Rose. Sa babaeng nabuo ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya. Before, ni hindi sumagi sa isip niya na putulin ang pagiging single at magpatali sa isang babae. Ngunit iba na ngayon. He could imagine them being together forever as they held each other hands. Magkakaroon sila ng 1 o 2 anak at susubaybayan nilang magiging buhay ng mga to. Hanggang sa sila mandang magkasama, they would surely. Pare, isang tapik sa balikat ang pumutol sa pag-iisip ni Anthony. Ngumiti siya nang bumaling dito. Gilbert, it his best man. He was his best friend since high school. Napabuntong hininga ito. Nalusaw ang ngiti niya nang isang nakatuping papel ang inabot nito sa kanya. Isang nagtatakang tingin ang ibinigay niya dito. Hindi ito kumibo at iniiwas ang mga mata sa kanya. Kinuha niya ang papel. He read what's inside. It's a letter. Humigpit ang pagkakahawak niya sa papel na mabasa niyang nilalaman niyon. Nanggaling ang sulat mula kay Rose. It's no doubt her handwritten. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. At tila kinakain ng nilalaman yon ang kanyang lakas. Sinasabi sa sulat na hindi na siya magagawang pakasalan ng nobya. Maraming idinahilan ang babae kung bakit hindi ito makakarating sa kasal. Subalit ilang mga salita lang ang tumimo sa isip niya. Sorry, hindi kita kayang pakasalan. Sa isang iglap ay parang gumuho ang mundo niya. Lahat ng plano na nasa isip niya ay agad na naglaho na parang bula. Galit na nilamukos niya ang papel at tumingin sa kaibigan niya. What the heck is this? Where is she? Aniya na pinipigilan ang sariling sumigaw. Ipinadala lang sa chaperone ng hotel ang sulat. He said that they couldn't find her in the room. Hindi nagalaw ang wedding gown sa kahon. That letter was on the bed. Napasuntok siya sa pader ng simbahan. Damn it! She can't do this to me! Pare, huminahon ka! Hinawakan siya nito sa balikat.
Subalit agad niyang pinaalis yon. Paano ako magiging mahinahon sa ganitong klase ng biro? Ito ang araw ng kasal at wala si Rose dito. God's sake! Sigaw niya na kumuha ng atensyon sa ilang taong nasa loob ng simbahan. Sa pilitang iginiya siya ni Gilbert palayo. Don't create a scene, Anthony. You can't do anything about it. Ang magagawa mo na lang ay huminahon at ipaliwanag sa mga bisitang nangyari. If you don't want to be more humiliated than this, then act like it's nothing to you. Act like it's nothing to him? Paano niya gagawin yon? More than losing a face, mas ramdam niya matinding bigat sa dibdib. Iniwan siya ni Rose sa ere, ni hindi nito kinonsiderang kahiyang sasapitin niya at ng mga magulang niya sa ginawa nitong hakbang. And his parents, sigurado magwawala mga to sa galit kapag nalaman ng ginawa ng babae. Ang pinakamasaklap na kahiyan para sa isang Del Fierro ay ang iwanan ng isang babae sa araw mismo ng kanilang kasal. At ang babaeng yan ang hindi kabilang sa alta syudad. Isisising lahat yun sa kanya ng papa at mama niya. They even warn him na walang magandang idudulot ang relasyon niya sa babae. Hindi na nag-isip na lumakad siya palayo. Pinigilan siya ni Gilbert. Saan ka pupunta? I'm going to the hotel. I found Rose myself. Baka may masamang mangyari sa kanya. Umiling siya. Hindi niya ako magagawang iwanan. Ginawa na niya, Anthony. Huwag mo nang pagmukaing pantang ang sarili mo. Kinuwelyuhan niya ang kaibigan. Wala akong pakaalam. I love Rose and she loves me. Dahan-dahang napabitaw siya dito. Namasa ang kanyang mga mata sa mga halo-halong emosyong nararamdaman niya. She's my everything. Napahila mo siya sa mukha. His eyes were red and wet. Anthony, kalimutan mo na si Rose. Isipin mong sarili mo. You need to face the truth. Pumasok ka sa loob at sabihin mo lahat ng mahinahon sa mga bisita. Ano sasabihin mo sa mga bisita? Napatingin silang pareho ni Gilbert sa nagsalita. Kalalabas mula sa loob ng simbahan ng papa at mama niya. Tito? Tita? Bulong ni Gilbert na waring kinabahan. Lumapit ang papa niya sa kanya. Don Rafael still looked as strict and ruthless as ever. Matikas ang tindig nito at nagbabadya ng panganib ang matilim na mga mata nito. Anthony, what is happening here? Tanong nito sa kanya. Napayuko siya na makasalubong ang tingin nila ng ama niya. The wedding is off. Rose left. Mahinang saad niya. Wala siyang magagawa kundi aminin ng totoo. Napasinghap ang mama niya ng isang malakas na sampal na tumama sa pisngi niya. Rafael! Nag-aalalang pigil nito sa kabiyak. You fool! Sinabi ko na sa'yo hindi siyang babae na babagi sa'yo. Pero ano? Sinunod mo ba ako? Pinagpilitan mo ring tanggapin namin ng mama mo lintik na relasyon mo sa babaeng yon. You even dare to threaten us. And now, ano ngayon ang gagawin mo? Paano mo re-resolbohan ang kahihiyang to? Humarap siya dito. Pa, hindi mo na kailangang itanong pa yan. I will take on the responsibility to explain this to the guest. Walang kaimo-emosyon niyang wika. At ano? Sasabihin mong hindi na matutuloy ang kasalang to? Alam mo ba magiging epekto nun? Our reputation will surely get tarnished. Nalatid na ang natitira niyang pasensya. Then anong gusto mong gawin ko? Sigaw niya. Ni hindi niyo iniisip ang nararamdaman ko sa ngayon. Papa, I really feel terrible right now that I even want to die. Pero kayo, reputation pa rin ng pamilyang iniisip niyo. Mapakla siyang tumawa. Anthony, sumanya si Gilbert upang wag siya magsalita, subalit hindi siya nagpaawat. Gusto niyo bang matuloy ang kasal ko ngayon? Kahit anong mangyari? Fine.
Itinaas niya ang magkabilang kamay. Isang mapait na ngiti ang sumibol sa kanyang mga labi. Pagkatapos, ay tinalikuran niya ang mga ito. "Anak! Anthony!" Dinig niya pa ang pagtawag ng kanyang ina. "Where are you going, Anthony? Paano ng kasal mo?" Halos dumagungdong ang boses ni Don Rafael. "Don't worry. Matutuloy ang kasal. I'm just going to find a new bride." Hindi lumilingong wika niya. Isang pasyanaan na buo sa isip niya. Rose and his parents didn't even care about him. Kaya gagawin niya lang ang gusto niya. Sisirain niya ang buhay niya at wala na siyang pakialam.